Ipinanganak si Cleopatra noong ika-69 na taon bago ang kapanganakan ni Kristo sa lungsod ng Alexandria na itinatag ni Alexander the Great at matatagpuan sa delta ng Ilog Nile. Isang mahalagang reyna ng sinaunang Ehipto si Cleopatra at hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan ang kanyang pangalan. Isa siya sa mga kilalang-kilalang babae sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Sa kabuuan ng kanyang buhay, namukod tangi siya bilang isang mahusay na estratehista, determinado, matalino, tuso at may hawak ng napakalaking kayamanan. Minsan, isinulat ng Griyegong pilosopong si Plutarch ang ganito tungkol sa kanya. Ang pagkakalapit sa kanyang presensya, kung tayo'y nabuhay kasama niya, ay hindi matanggihan. Napahanga ni Cleopatra ang maraming tao noong kanyang panahon. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin siyang nagbibigay hanga sa marami. Patuloy pa ring pinag-aaralan, sinasaliksik, at pinagtatalunan ang kanyang naging buhay. Marami sa nalalaman natin tungkol sa kahanga-hanga at nakakabighaning reyna ng Ehipto ay nagmula sa mga isinulat ng mga historiador tulad ni Cassius Dio, Plutarch, Tacitus at Suetonius, pati na rin ng iba pang mga may akda. Upang mas maunawaan ang kanyang kadakilaan, may ilang kawili-wiling katotohanan sa isang templong inialay sa diyosang si Venus, ayon sa kahilingan ng Romanong pinunong si Julius Caesar na naging mangingibig ni Cleopatra. Nagtayo ng gintong rebulto ng reyna ng Ehipto. May mga tala na nagsasabing nakita at sinamba ang monumentong ito sa lugar na iyon hanggang sa ika-2 siglo pagkatapos ng kapanganakan ni Kristo. Nakakatuwang isipin, pero si Cleopatra ay sinamba rin bilang isang tunay na diyosa. Mas tiyak, bilang isang bagong bersyon ng diyosang si Isis, isa sa pinakamahalagang diyosang Ehipsyano. Kinilala rin siya bilang si Aphrodite, ang diyosang Griego ng pag-ibig na may mga katangiang halos kapareho ni Isis. May mataas ding talino si Cleopatra. Nakamit niya ang isang pambihirang edukasyon. Kasama ang iba pang mga anak ng maharlika, siya ay pinalaki at tinuruan sa palasyo na kanyang tinitirhan. Kaya niyang magsalita ng 7 o 8 pang mga wika, bagay na lubos na nakatulong sa kanyang mga kasunduan at sa kanyang mga estratehiyang pampulitika. Ayon sa mga ulat, siya ang kauna-unahang miyembro ng kanyang pamilya na nakapagsalita ng wikang Ehipsyano nang hindi nangangailangan ng tagapagsalin. Bukod dito, nagtagumpay din siyang mag-aral ng pilosopiya at retorika. Mula pagkabata, pinag-aralan na niya ang sining ng pananalumpati at ginamit niya ito ng may katalinuhan, may tamang tindig, nararapat na kilos at banayad na tinig. Ang kanyang galing sa pangangatwiran ay napakalalim at lohikal. Lagi niyang ipinapakita ang malawak na kaalaman at malinaw na pag-iisip. May malawak din siyang kaalamang pampanitikan. Inibig niya ang Iliad at Odyssey, 2 klasikong akda ni Homer. Kabisan niya at naisasalaysay ang ilang bahagi nito mula sa kanyang alaala. Malaki rin ang kanyang nalalaman sa geometriya at aritmetika. Isa siyang natatangi at kahangahangang babae. Tungkol naman sa kanyang malawak na kaalaman, dapat tandaan na si Cleopatra ay nanirahan sa Alexandria, isang sentrong pangkultura noong sinaunang panahon na mayroong tanyag na aklatan ng Alexandria na puno ng mga akdang pampanitikan sa isang estrukturang hindi pa kailanman nasaksihan noon. Ang mga lokal na salik na ito ay napakahalaga at may malakas na impluwensya sa paghubog sa kulturang taglay ng reyna ng Ehipto. Dahil sa kanyang mga tagumpay, naging mangingibig siya ng 2 pinakakilalang general ng Roma sa kanyang panahon, sina Julius Caesar at Mark Antony. Gaya ng karaniwan sa mga makasaysayang personalidad, maraming impormasyon tungkol sa buhay ng kahangahangang babaeng ito ay naiba at naligaw sa paglipas ng panahon. Ngayon, makikita ang larawan ni Cleopatra sa napakaraming uri ng mga bagay at ang kanyang pangalan ay kilala ng maraming tao. Bagaman hindi lahat ay tunay na nakakaalam kung ano talaga ang kanyang pagkatao. Sa katunayan, ang mga representasyong pisikal ng kanyang anyo ay karaniwan ng kabilang sa mga aspeto ng kanyang kwento na labis na nabaluktot. Tungkol sa kanyang hitsura, isinulat ni Plutarch ang mga katagang ito. Hindi siya ganoong kagandahan na hindi na kayang ikumpara o na hindi mo siya maaaring titigan ng hindi naaantig. Maaari rin nating makita kung ano ang itsura niya sa pamamagitan ng iba't ibang barya na nilikha at ipinakalat noong siya ay nabubuhay. Ang mga bagay na ito ang pinagkakatiwala ang mga sanggunian
upang mapag-isipan kung ano ang kanyang tunay na hitsura. Mayroon ding ilang mga bustong inukit sa paglipas ng panahon na sinasabing siya ang inilalarawan. Kapag tinitingnan natin ang mga baryang iyon, mapapansin ang medyo nakausling ilong at baba. Sa katunayan, isinulat ng pilosopong si Pascal, kung ang ilong ni Cleopatra ay naging mas maliit lamang, baka ibang-iba ang naging itsura ng mundo. Kung pagbabatayan ang pahayag na ito at ang mga tampok ng makapangyarihang babaeng Ehipsyano na makikita sa mga barya, maaari nating masabi na marahil ay hindi siya kasing ganda ng pagpapakita sa pelikula. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang kanyang mga tagumpay at ang paraan ng kanyang pamumuhay ay higit pa sa anumang paglalantad mula sa Hollywood. Alamin natin ngayon kung bakit. Si Cleopatra ay kabilang sa dinastiyang Ptolemaic na namuno sa loob ng 3 mahabang siglo. Ang kanilang pamumuno ay binansagan ng maraming kasal at pagpatay sa hanay ng pamilya. Itinatag ang maringgal na dinastiyang ito pagkatapos ng pagkamatay ng makapangyarihang si Alexander the Great, hari ng Macedonia. Sa kanyang pagkamatay, hinati ang kanyang imperyo sa mga general niya. Isa sa mga ninuno ni Cleopatra, si Ptolemy unang Soter, ay kabilang sa kanila, na siyang nagtatag ng dinastiyang Ptolemaic matapos niyang pamunuan ang dakilang lungsod ng Alexandria, isang natatanging sentro ng kultura sa sinaunang Ehipto. Kung susuriin ang kanyang punong lahi, mahalagang tandaan na ang makapangyarihang Cleopatra na tinutukoy sa bidyong ito ay si Cleopatra Ikapito. Mayroon ng 6 na naunang Cleopatra sa kanyang linya ng pamilya. Sa Alexandria, nanirahan ang reyna sa isang marangyang palasyo na punong-puno ng kayamanan at maririkit na palamuti. Ang lugar ay napakalaki at napakaluwang. May mahigit 100 silid at kamanghamanghang tanawin sa labas. Mayroon ding mga nakabibighaning hardin na pinalamutian ng mga kagila-gilalas na estatwa at mga fountain. Ang hindi kapanipaniwalang palasyong ito ay patuloy na pinalawak sa bawat henerasyon ng mga pinunong Ptolemaic. Kalaunan, ito ang naging pinakamarangyang palasyo sa buong rehiyon ng Mediteraneo. Lumaki si Cleopatra, anak ni Ptolemy ika-12, sa ganitong uri ng realidad. May 2 siyang kapatid na babae, sina Berenice ika-4 at Arsinoe ika-4, at 2 kapatid na lalaki, sina Ptolemy ika-13 at Ptolemy ika-14. Nang mamatay ang kanilang ina, si Berenice ika-4 ang humawak ng kapangyarihan. Ngunit maikli lamang ang kanyang panunungkulan, at ang batang babae ay pinatay ng sarili niyang ama. Dapat muling bigyang diin na ang isa sa pangunahing katangian ng angkan ng Ptolemy ay ang mga pagpatay sa sariling pamilya. Kalaunan, si Arsino ika-4 ay ipinatapon ni Julius Caesar at pagkatapos ay ipinaslang ni Mark Antony sa utos ng sarili nitong kapatid na si Cleopatra. Hindi rin nalalayo ang sinapit ni Ptolemy ika-14. Nagsimulang mamuno si Cleopatra sa Ehipto sa edad na 17. Matapos mamatay ang kanyang ama, ayon sa tradisyon, pinakasalan niya ang kanyang kapatid na si Ptolemy ika-13 na. Noong panahong iyon ay 13 taong gulang lamang. Hindi nagtagal matapos siyang maging reyna ng Ehipto, ang kanyang kapatid at asawa na si Ptolemy ika-13 ay nagsimulang magpakita ng interes na pamunuan ang bansa nang walang pakikialam mula sa kanyang ate. Sina Pothinus, Achillas at Theodotus ng Chios, 3 mahahalagang tagapayo ng batang hari, ay sumang-ayon sa ideyang ito at pinayuhan si Ptolemy na putulin ang ugnayan kay Cleopatra at alisin siya sa kapangyarihan. Sa kanyang pamumuno, ginusto ng reyna na mapanatili ang mga ugnayang pampulitika sa Italia bilang pagpapakita ng kanyang husay sa estratehiya. Layunin niyang palakasin ang pagkakaibigan sa mga Romano na posibleng maging mahalagang kaalyado kung sakaling magkaroon ng digmaang sibil sa Ehipto. Ang kanyang pangunahing kaalyado sana ay si General Pompey, pinuno ng isa sa pinakatradisyonal na pamilya ng Roma. Dahil sa mga diplomatikong hakbang na ito, inakusahan si Cleopatra ng pagtataksil dahil sa panlilinlang sa kanyang kapatid. Sa edad na 21, napilitang iwan ni Cleopatra ang Alexandria at ipinatapon sa Syria, kung saan siya ay nagtipon ng isang hukbo. Nagpasya ang batang hari ng Ehipto at ang kanyang 3 tagapayo na hanapin ang reyna upang pigilan ang kanyang pagbabalik sa Alexandria, anuman ang mangyari. Gayunman, habang isinasagawa ang kanilang paghahanap, nabalitaan nila ang isang hindi inaasahang balita.
Si Pompey, na naging karibal ng dakilang si Julius Caesar, ay papunta na sa lupain ng Ehipto. Inakala niyang siya ay sasalubungin mismo ng paraon sapagkat siya ay matalik na kaibigan ng ama ng paraon. Si Pompey na dakila ay isang napakahusay na general. Sa kabuuan ng kanyang buhay, nasakop niya ang hindi mabilang na mga bansa sa Afrika, Asya at Europa. Matapos siyang matalo sa Gresya, si Pompey, sa takot, ay tumakas patungong Ehipto upang maghanap ng masisilungan. Matapos ang isang nakapipinsalang pagkatalo sa kamay ng kanyang kaaway na si Julius Caesar. Ang labang ito ang naghati sa Imperyong Romano sa dalawang panig, kina Pompey at Julius Caesar. Ang labang ito ay nakilala bilang digmaang sibil ni Caesar. Nang mabalitaan ng mga taga-suporta ng Ehipto na balak ni Pompey na lumapag sa kanilang lupain, sila ay nag-isip-isip. Ang pagtulong sa matagal ng kakilalang si Pompey ay may panganib sapagkat maaari itong maunawaan bilang deklarasyon ng digmaan laban kay Julius Caesar na namumuno sa isang napakamakapangyarihang hukbong pandigma. Bukod pa rito, naniwala sina Ptolemy at ng kanyang mga kaalyado na maaaring matulungan ni Pompey si Cleopatra upang mabawi ang kanyang trono. Isang kaguluhang kailangang iwasan. Ngunit si Pompey ay naging matalik na kaibigan ng ama ng magkapatid na namumuno sa Ehipto. Kaya kung hindi nila siya tutulungan, maaari niyang putulin ang ugnayan sa bansa at gawing kaaway ng Roma ang Ehipto. Pinag-isipan ni Theodotos at ng dalawa pang tagapayo, sina Achillas at Pothinus, ang bagay na ito. Isa itong mahirap na desisyon na maaaring magbunga ng mapanganib na kahihinatnan. Ngunit kalaunan, habang silang tatlo ay nahihirapang magpasya, ngumiti si Theodotos sa kanyang mga kasama at nagsabing, ang mga patay ay hindi nangangagat. Nagawa na ang pasya, putulin ang ugnayan kay Pompey at makipag-alyansa kay Julius Caesar. Habang papalapit si Pompey sa Alexandria, naniniwala siyang siya ay mainit na tatanggapin ng mga taga-Ehipto. Ngunit isang patibong ang nakahanda na laban sa kanya. Nagkukunwaring siya ay sasalubungin ng may pagkakaibigan. Ngunit paglapag pa lamang ni Pompey sa lupaing Ehipsyano, siya ay agad na pinugutan ng ulo sa napakabrutal na paraan. Makalipas ang ilang araw, dumating si Julius Caesar sa Alexandria upang hanapin ang kanyang kaaway. Ipinakita sa kanya ng mga Ehipsyano ang ulo ni Pompey at labis na nabigla si Caesar sa karahasang iyon. Bagamat kaaway niya si Pompey, iginagalang pa rin siya ni Caesar. Sa utos ni Caesar, pinatay ang tagapayo ni Ptolemy. Si Caesar, kasama ang kanyang hukbo, ay nagtungo sa palasyong Maharlika, kung saan siya pansamantalang nanirahan at nagpahayag ng hangarin niyang makausap ang hari at ang reyna. Mahalagang tandaan na si Ptolemy ika-18 ay nakahanda na upang harapin ang hukbo ng kanyang kapatid na babae. Nang ipabatid sa kanya ang pagdating ni Julius Caesar, siya ay nagtungo agad sa kanyang palasyo. At si Cleopatra, paano siya makababalik kung iniwan na niya ang Alexandria at kung ang kanyang kapatid at mga tapat na tagapagbantay ay ayaw siyang pabalikin sa lungsod? Nasa panganib siya at alam niyang hindi siya maaaring makita. Pagkatapos, naisip ng reyna ang isang kakaibang plano. Upang makaharap si Julius Caesar, nag-isip siya ng isang estratehiya at upang maisakatuparan ito, humingi siya ng tulong sa isang tagapagtustos mula Sicilia na nagngangalang Apollodorus. Sumakay sila sa isang bangka kung saan nakatago ang reyna at sila ay naglayag sa Ilog Nile sa loob ng 8 araw. Nang malapit na sila sa Alexandria, pumasok si Cleopatra kasama pa rin ang tulong ni Apollodorus sa loob ng isang malaking sako na gawa sa papyrus. Itinali ng kasabwat ng reyna ang malaking sako gamit ang isang sinturong balat at dinala ito ng maingat papasok sa palasyo. Iniwan ito sa silid ni Julius Caesar. Hindi natin tiyak kung ano ang naging reaksyon ng Romano nang madiskubre niya si Cleopatra, ngunit mabilis siyang nabighani ng babae mula Ehipto. Sa piling ni Caesar, magiging mas madali ang lahat. Sa wakas, nasa kanyang abot kamay na ang pagkakataong alisin sa kapangyarihan ang kanyang kapatid at mamuno ayon sa sarili niyang kagustuhan. Dahil sa pagkamatay ni Pompey, lubos na naging negatibo ang pananaw ni Julius Caesar kay Ptolemy. Ginamit ni Cleopatra ang pagkamatay ng dati niyang kaalyado upang paboran ang kanyang sarili. Nakumbinsin niya si Caesar na siya ang karapat-dapat na umupo sa trono ng Ehipto. Ang reyna ng Ehipto at si Julius Caesar
ay pumasok sa isang relasyong puno ng pag-ibig. Ang desisyon ni Cesar na suportahan si Cleopatra ay ikinagalit ni Ptolemy, kaya't nagdeklara siya ng digmaan laban kay Julius Caesar. Ang Romanong general ay dehado sa bilang ng sundalo, kaya't napilitan siyang umatras at manindigan sa posisyon ng depensa. Ang kaganapang ito ay nakilala bilang ang pagkubkob sa Alexandria. Buong lakas na ipinaglaban ni Cesar at ng kanyang mga tauhan ang kanilang pwesto habang hinihintay ang mga kaalyado. Nang dumating ang kanyang mga kakampi, natalo ni Cesar ang hukbo ni Ptolemy sa labanan sa Ilog Nile. Ang batang paraon ay nalunod sa ilog. Nagkaroon si Cleopatra at Julius Caesar ng anak na pinangalan ng Ptolemy Caesar, na sa kasaysayan at sa masa ay kilala bilang Caesarion. Ang suporta ni Cesar ay naging napakahalaga sa pagpapatatag ng kapangyarihan ni Cleopatra sa Ehipto. Bumalik si Cesar sa Roma at si Cleopatra naman ay nagpatuloy bilang reyna ng Ehipto. Tila maayos ang takbo ng lahat ayon sa kanyang plano. Ngunit isang malaking pagbabago ang nakatakdang dumating. Naipundar ni Cleopatra ang kanyang kapangyarihan sa trono ng Ehipto at sa ilalim ng kanyang pamumuno. Umunlad ang bansa at sumiklab ang isang panahon ng kasaganaan sa kultura sa lungsod ng Alexandria, na pinondohan ng mismong reyna. Nagplano si Cleopatra ng isang ekspedisyon papuntang Roma. Sa lungsod, siya'y tumuloy sa isang mansyon ni Julius Caesar. Kasama niya sa paglalakbay ang kanyang anak na si Caesarion, bunga ng kanilang ugnayan ng Romanong general. Noon, nasa rurok ng kanyang kapangyarihan si Julius Caesar, at bilang pinuno ng kanyang bansa, nagsagawa siya ng mga reforma sa politika at lipunan. Nagsagawa rin siya ng isang parada bilang pagdiriwang para sa kanyang sarili. Sa parada ni Cesar, kasama sa mga iprinesenta ang kapatid ni Cleopatra na si Arsinoe bilang isang bilanggo, isang sagisag ng tagumpay ng Roma laban sa mga Ehipsyano. Ipinakita ni Cesar ang lungsod sa reyna ng Ehipto, ngunit noong panahong iyon, wala pa ang Roma sa kasikatan na nagbigay sa kanya ng kasaysayang dangal. Hindi pa ito maikukumpara sa Alexandria, ang kabisera ng Ptolemaikong Ehipto. Ang pakikipag-ugnayan ni Cesar sa isang banyaga ay hindi ikinatuwa ng elitistang lipunan ng Roma. Marami ang naglabasang tsismis at kasinungalingan tungkol sa kanilang relasyon. Itinalaga si Cesar bilang diktador magpakailanman at nagtaglay siya ng kapangyarihang walang katulad. Nawalan ng halos lahat ng impluwensya ang mga senador ng Roma at natakot silang tuluyang mawalan ng kapangyarihan. Kaya't nagsabwatan sila upang siya'y patayin. Noong ika-44 na taon bago ang kapanganakan ni Kristo, pinaslang si Julius Caesar ng mga politikong Romano sa isang sesyon ng Senado. Lumusob ang kaguluhan sa Roma. Hinabol ng general na si Mark Antony, kanang kamay ni Cesar, ang mga sabwatan. Sa isang pampublikong liwasan, binasa ni Mark Antony ang huling habilin ni Cesar, kung saan ang kanyang anak kay Cleopatra ay hindi kabilang sa mga tagapagmana. Sa halip, tinukoy ni Cesar ang kanyang pamangkin na si Octavius bilang kanyang kahalili. Hindi na naging ligtas na lugar para kay Cleopatra ang Roma, kaya bumalik siya sa kanyang kaharian. Samantala, pinangunahan nina Octavius at Mark Antony ang kanilang mga hukbo sa pagtugis sa mga nagkanulo kay Cesar. Nagkaroon ng isang pambihirang pagkikita sina Cleopatra at Mark Antony. Noong taong ika-41 bago ang kapanganakan ni Kristo, nagpadala si Antony ng isang sugo sa Alexandria. Sa pamamagitan ng lalaking ito, ipinatawag niya ang reyna para sa isang pagpupulong sa Tarsus, isang lungsod sa kasalukuyang Turkey. Dumating ang reyna ng Ehipto sa napagkasunduang lugar sakay ng isang napakagarang bangka. Ang hulihan ng sasakyan ay gawa sa ginto, ang mga sagwan ay pilak, at ang mga layag ay kulay ube. Ang paglalayag ay sinamahan ng tugtugin. Tumutugtog ang mga musiko ng pito, alpa at plauta. Ang reyna, na maganda at marangya ang bihis, ay inayusan ng kanyang mga alalay, at ang bangka ay amoy mabango. Ang buong bayan ay huminto sa kanilang gawain upang saksihan ang tagumpay na pagdating ni Cleopatra. Kaagad na nahulog ang loob ni Mark Antony sa kanya. Sa parehong taon, ika-41 bago ang kapanganakan ni Kristo, iniyaya ni Cleopatra si Mark Antony na bumisita sa Alexandria. Ngunit matapos ang ilang panahong pananatili sa lungsod at ang kanyang pakikitungo sa reyna, umalis ang Romano at nagpatuloy na lamang sila sa pagsusulatan.
Muling nagkita ang dalawa makalipas ang mahabang panahon. Ngunit bago ang muling pagkikitang iyon, may nangyari. Noong ika-40 taon bago ang kapanganakan ni Kristo, nanganak si Cleopatra ng kambal, na kinilala ni Mark Antony mismo bilang kanyang mga tagapagmana. Pinangalanan ang mga anak na Helios, na mula sa wikang Griego, nangangahulugang araw, at Selene, na ang ibig sabihin ay buwan. Habang wala ang Romanong sundalo at malayo sa reyna ng Ehipto, muling ipinagpatuloy ni Mark Antony ang kanyang relasyon sa kanyang asawang si Fulvia sa Roma, kahit na hindi niya malimutan si Cleopatra. Sa huli, namatay si Fulvia, na marahil ay lalong nagpabilis sa muling pagsasama nina Mark Antony at Cleopatra. Ngunit ayaw ni Octavius, pamangkin ni Julius Caesar, na mangyari iyon. Iminungkahi niyang ang kanyang kapatid na si Octavia ang pakasalan ng Romanong general. Naganap mo nga ang kasal at nagkaanak sila ng 3 anak sa loob ng 2 taon. Pagkatapos ng pagkamatay ni Caesar, naging consul general si Mark Antony. Makalipas ang ilang panahon, hinati ang kapangyarihan sa 3, kay Antony, kay Octavius at kay Lepidus. Isang alyansang pampulitika na tinawag na ikalawang triumvirato. Kumalas si Lepidus sa politika at nauwi ito sa tunggalian sa pagitan ni Octavius at Mark Antony. Ang kapangyarihan sa Roma ay nahati sa 2. Pinamunuan ni Octavius ang kanluran, habang pinangasiwaan ni Mark Antony ang mga silangang lalawigan. Bagamat may asawa na siya, at laban man sa kagustuhan ni Octavius, hindi natapos ang romansa sa pagitan ni Mark Antony at Cleopatra. Muling nagtagpo ang dalawa sa lungsod ng Antioch, kung saan formal nilang pinagtibay ang kanilang ugnayan. Lalong lumalim ang kanilang pagsasama. At kapwa sila waring umiibig habang nasa Alexandria. Nagsagawa sila ng maraming piging at kasayahan, kung saan ipinamalas nila ang kanilang kapangyarihan. Ngunit napilitan ang Romano na lisanin ang Ehipto matapos lusubin ng mga Partyano ang Syria at Asia Minor, mga naninirahan sa Partyanong imperyo sa sinaunang Persya. Kinondena ni Octavius ang ugnayang iyon at nabigo sa ugnayan sa pagitan ng Romano at ng makapangyarihang Ehipsyano. Bahagi nito ay dahil sa kanyang kapatid na si Octavia na sa huli ay tinanggihan ni Mark Antony. Isa pa, dahil sa takot na mawalan siya ng bahagi ng Imperyong Romano sa kamay ng magkasintahan. Isang bagong digmaang sibil ang sumiklab sa Roma sa pagitan ng mga taga-suporta ni Mark Antony at ng mga tagapagtanggol ni Octavius. Naganap ang labanan sa Actium noong ika-31 taon bago ang kapanganakan ni Kristo sa isang rehiyon sa Gresya, kung saan nagharap ang 2 panig. Sinamahan ni Cleopatra ang kanyang asawa patungo sa mahabang labanan. Ngunit nang tila lantad na ang pagkatalo ni Mark Antony, bumalik siya sa Ehipto, tahimik na nag-anunsyo ng huwad na tagumpay. Nagtagumpay si Octavius sa labang pandagat sa Actium at ang tagumpay na ito ang naging hudyat ng pagtatapos ng Republika ng Roma at pagsisimula ng panahong imperial. Gayunman, sa huli ay nabunyag din ang katotohanan. Habang si Cleopatra ay nagpupumilit na panatilihin ang kanyang posisyon at makakuha ng mga kaalyado. Ginawa niya ang lahat ng makakaya upang, kasama si Mark Antony, ay makabangon silang muli. Ngunit matapos ang pagkatalo, siya ay hindi na muling naging katulad ng dati. Sinabi ni Octavius na patatawarin niya si Cleopatra kung papatayin niya ang kanyang kasintahan. Binaliwala ni Cleopatra ang alok at patuloy niyang sinikap na palakasin ang loob ng kanyang asawa habang tinutulungan ng kanyang personal na manggagamot sa paghahanap ng lason na hindi magdudulot ng sakit. Naghahanda na ang reyna para sa pinakamasama trahedya ang naging wakas ni Mark Antony habang si Cleopatra ay nagtangkang tumakas mula kay Octavius. At sa kanyang hukbo, na nooy naroon na sa Alexandria, natanggap ng Romanong sundalo ang balitang patay na ang kanyang iniibig. Sa labis na dalamhati, dinampot niya ang kanyang espada at sinaksak ang sarili sa dibdib. Gayunman, hindi tumama ng tama ang saksak at hindi siya agad namatay. Habang dumudugo at naghihirap mula sa kirot ng sugat, may nagsabi sa kanya na si Cleopatra ay buhay pa rin. Nahanap niya ang reyna ng Ehipto. Ang kanyang huling hininga ay ibinuga niya sa mga bisig ng kanyang iniibig. Pagdating sa kanyang kabiyak, si Mark Antony ay nawalan na ng napakaraming dugo at wala nang makapagliligtas sa kanyang buhay. Bago siya pumanaw, habang nakayakap kay Cleopatra, nakiusap siya na makipagkasundo ito sa kanyang kaaway na si Octavius upang mailigtas ang sarili.
Matapos ang huling pakiusap na yon, namatay ang dakilang Romano na si Mark Antony. Si Caesarion, ang tagapagmana ni Julius Caesar, ay pinatay rin kalaunan ni Octavian. Noong panahong iyon, karaniwan sa mga libingang seremonya na sinasaktan ng mga babae, ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng suntok at kalmot, kasabay ng sigaw ng matinding dalamhati at kawalan ng pag-asa. Yun mismo ang ginawa ni Cleopatra sa harap ng kanyang yumaong kasintahan. Ang kanyang mga sugat ay nagdulot ng impeksyon at siya'y ginamot sa utos ni Octavius. Subalit ang reyna, nawasak ang damdamin dahil sa pagkamatay ni Mark Antony at takot sa hinaharap, ay nagtangkang tanggihan ang paggamot upang tuluyan ng mamatay. Ngunit ginimbal siya ni Octavius sa pamamagitan ng pagbabanta laban sa kanyang mga anak. Si Cleopatra ay sumuko, at dahil sa pagmamahal sa kanyang mga tagapagmana, tinanggap niya ang lunas hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Ang wakas ni Cleopatra ay makabuluhan din. Isa ito sa mga pangyayaring nagbigay sa kanya ng immortalidad sa kasaysayan. Hindi nakatakas ang reyna ng Ehipto mula sa kanyang karibal na si Octavius na siya namang dumakip sa kanya sa Alexandria. Ngunit siya'y tumangging sumuko at ayaw pagdaanan ang kahihiyan ng pagiging bilanggo at bihag ng Roma. Para sa isang babae tulad niya, ito ay isang labis na kahihiyan. Tungkol sa kanyang mga anak, si Caesarion ay pinaslang na gaya ng nabanggit, at ang iba pa ay dinala sa Roma upang palakihin ni Octavia. Patuloy na binantayan si Cleopatra sa utos ni Octavius dahil sinubukan na niyang magpakamatay ng 2 beses matapos mamatay si Mark Antony. Ngunit hindi naganap ang mga plano ni Octavius gaya ng kanyang inaasahan. Ang reyna na palaging mapagmasid at tuso ay tuluyang winakasan ang kanyang sariling buhay. Bago iyon, nagpadala siya ng liham kay Octavius na humihiling na siya'y mailibing sa tabi ng kanyang yumaong asawa. Tungkol sa kanyang kamatayan, sinasabi ng ilang sanggunian na sinadya niyang ipapakagat ang sarili sa isang ahas at namatay dahil sa lason nito. Ngunit ayon sa ibang sanggunian at mga eskolar, uminom siya ng lason. Dahil sa mga magkakaibang ulat, nananatiling kontrobersyal ang kanyang naging wakas. Ayon sa ilang ulat, ang kanyang personal na manggagamot ay may malalim na kaalaman sa iba't ibang uri ng lason. At sa katunayan, si Cleopatra ay palaging isang estratehiko at epektibong babae. Pinaniniwala ang pinaghandaanan niya ang kanyang kamatayan. Sa huli, kahit na ang pinakatanyag na bersyon ay nagsasabing siya ay namatay matapos kagatin ng isang ahas, mas malamang na siya'y uminom ng isang matinding lason na hindi nagdulot ng matinding sakit sa oras ng kanyang pagkamatay. Natagpuan siya na nakahiga sa ibabaw ng isang sopa, suot ang magagarang kasuotan. Ayon sa mga nakakita, mapayapa ang kanyang ekspresyon. Siya ay namatay 9 na araw matapos ang pagkamatay ng kanyang kasintahan. Ang kanyang libing ay naging maringal at marangal, karapat-dapat sa isang reyna ng Ehipto. Tinupad ang kanyang hiling na mailibing sa tabi ni Mark Antony. Pagkatapos ng pagkamatay ng makapangyarihang pinuno, ang Ehipto ay naging isang lalawigan ng Imperyong Romano. Iyon ang wakas ng pamamayani ng dinastiyang Ptolemaic sa Ehipto. Kapanapanabik ang kwento ni Cleopatra. Marami sa kanyang mga babaeng ninuno ay mahahalagang pinuno ng Ehipto, katuwang ang kanilang mga asawa. Kapansin-pansin, sa panahong iyon, mas malaya ang mga babaeng Ehiptiano kumpara sa mga babae sa ibang kabihasnan. Si Cleopatra ay hindi naging pangalawang tauhan sa kasaysayang ito ng mga babaeng pinuno. Isa siyang tanyag at prominenteng figura. Ang kanyang landasin sa buhay ay masalimuot at kapansin-pansin sa maraming paraan. Una, ang dinastiyang Ptolemaic, na kilala hindi lang sa pamumuno kundi sa dami ng pagpatay sa loob ng sariling pamilya. At ang ugaling iyon ay namana rin ni Cleopatra. Ngunit kahit pa ganoon, ang pamumuno ng Ptolemaic ay naging napakahalaga para sa Ehipto. At bilang pinuno ng bansa, si Cleopatra ay may matitinding pananagutan at kailangang gumawa ng mahahalagang desisyon sa buong buhay niya. Siya ay may mga tagahanga at kaaway. Siya ay bihasa, mapangakit, at may napakalawak na impluwensya. Isa siyang bihirang babae. Natatangi at matibay ang paninindigan. Lagi siyang may estratehiya upang maabot ang kanyang mga layunin. Napahanga niya ang lahat dahil sa kanyang malawak na kaalaman at pambihirang talino. Ang kabuuang katauhan ng reyna ng Ehipto, na pinagsasama ang lahat ng katangiang ito,
Ang dahilan kung bakit napalapit sa kanya ang dalawang pinakatanyag na tauhan sa ating kasaysayan, ang makapangyarihang si Julius Caesar at si Mark Antony. At sa paglipas ng panahon, madalas ay mali ang pagkakalarawan kay Cleopatra at madalas ay nakikita siya sa mata ng pagkiling. Minsan para bang ang buo niyang buhay at mga tagumpay ay isinasantabi na parang ang tanging ginawa niya ay akitin ang dalawang Romanong lalaki. Ngunit ang ganitong pananaw ay payak at mababaw dahil malaki ang naabot niya sa larangan ng politika. Ano man ang sabihin, ang maalamat na reyna ng Ehipto ay nagsilbing inspirasyon ng ilan sa mga pinakadakilang alagad ng sining sa kasaysayan. Kabilang sa mga ito sina Michelangelo, si William Shakespeare at maging ang makatang si Olavo Bilac mula sa Brazil. Sa kanilang mga kamay, naging isang kagalang-galang na obra maestra ang reyna. At habang lalo pa nating nauunawaan ang kanyang kwento, mas nagiging malinaw kung bakit si Cleopatra ay naging kabigha-bighani sa napakaraming tao noon at patuloy pa ring kinikilala at hinahangaan sa kasalukuyang panahon.